Hello guys, good morning. Guys, meron tayo ngayon gagawin na CPU siya, gaming CPU. So, yung nagiging problem daw nito is wala siyang OS. So ngayon, pag in-on natin siya, ganito, ipa-power on natin siya. Tapos, sisindi ko siya dito. Ayan. So, magla-light up siya. Tapos, makikita natin dito yung ayan, ASUS siya. Tapos, palagi siyang ganyan guys, automatic repair. So, siguro sa inyo na-experience na to sa mga laptop din. Ganun din yung nangyayari sa kanya. So, ayan, palaging diagnose your PC. Tapos, yun ang nangyayari guys, yan. Automatic repair. Tapos, maski pa ulit-ulit mo siyang i-advance option, o dito, pag in-advance option natin siya, yan, meron siyang continue, tapos exit, continue to Windows 10. Siguro ito guys, na-experience nyo na to. So, ngayon, corrupted na actually yung ano nito, yung OS nito, kaya nagkakaganyan siya. So ngayon, the best way na para mapabilis yung paggawa natin ng ganito is re-reformat na natin siya. Okay. So ngayon gagawin natin, i-off ko na siya. Ayan. So na-off na siya. Ayan guys, na-off na siya. So ngayon gagawin natin, gagamit tayo ng bootable USB guys. Itong bootable USB nito ay UEFI siya. So Windows 10 to. Tapos ito na yung natin. Guys, kung halimbawa walang CD drive yung mga nyo, so hindi kayo makakagamit ng CD. So gagamitin nyo talaga guys, kailangan meron kayong Windows 10 dito sa bootable USB. So ito guys, meron akong mga tutorial dito kung paano ginagawa yung bootable USB na to. Okay. So ngayon, mag-start na tayo. Gagawin natin, sasaksak natin tong USB sa likod. Ayan. So ayan, nakasaksak na siya. Tapos pag switch on natin siya, so pipindutin nyo itong delete na to, delete, or yung iba kasi minsan ginagamit nila F12 o kaya F2. So sa case nito, gagamit tayo ng delete para pumasok tayo dun sa BIOS niya. Okay? So gagawin ko, power on ko siya. Ito. Ayun. So na power on natin siya, tapos pipindutin natin itong delete. So habang pinipindot natin itong delete, so makikita na yan. So, pumasok tayo sa BIOS niya. So, ito sa BIOS niya, makikita nyo siya dito. Yan. So, gagawin nyo, hanapin nyo yung priority boot. Ito, nandito siya. Ayan. So, yung priority boot niya, ito yung USB guys. Ito, lumabas siya rito. Kung sa ibang computer naman, makikita nyo yung sa BIOS niya, meron siyang boot din. So, hanapin nyo lang palagi guys yung may mga boot priority. So, tapos dito, so, gagawin natin itong USB natin, iaangat natin, highlight nyo, tapos ipanik nyo. So, ayan, nakapanik na siya. So, ibig sabihin yan, yan ang unang magbuboot. Hindi yung dati niya, yung sa mismong hard drive niya. So, kailangan palaging nakauna yung pamboot nyo, yung USB. So, kung makikita nyo rito sa advanced module niya, yung F7, pero maski hindi nyo pindutin yung F7, so pindutin nyo lang to. Ayan. So, lalabas yan. So, yan makikita nyo kung paano siya. Pupunta kayo dito sa boot. Ito. Ayan. Yung sa boot nyo, makikita nyo yung eto. So, boot lock. So, ayan. So, dapat naka-enable yan. Tapos, i-down nyo siya.
So, da-down nyo siya. Click. Eto. Ayan guys. So, ayan na. So, naka-priority tayo sa F1. Kung gusto nyong tanggalin yung pagka-priority niya, pindutin nyo lang to. Ayan. So, meron kayong choices kung alin yung gusto nyong unahin. Pero sa case na to, dahil i-reformat natin siya, so gagamit tayo yung USB bootable device. Ito kailangan yung palagi nauuna. So, pipindutin nyo to. Ayan. Kaya nakauna siya. Kaya dito guys, ano siya, boot option priority. Okay. Ito naman guys, kung meron kayo yung mga dating, yung ibang pambut na USB na bootable na CSM o Legacy, pwede nyo rin pindutin to. So, pag pinindot nyo to, so, kailangan enable nyo siya. So, naka-enable siya. Ayan. Yung CSM. Kung hindi kayo gagamit ng UEFI, kung Legacy yung gagamitin nyo, kailangan dito guys, naka-enable siya. Okay? So, exit na tayo. So, proceed tayo sa So, na kasi guys, naka-priority na yung natin, yung USB natin kanina. Okay? So, naka-priority na siya. So, gagawin natin, F10 natin siya. So, gagawin natin F10. So, hanapin nyo yung F10. Yan. Pagkapindot nyo ng F10, lalabas to guys. Yan. Save changes and reset. So, i-click nyo to. Yan. So, enter nyo lang. Yan. Pagka-enter nya, hintayin nyo siya. Yan. So, ayan. Siguro guys, mga lang yan. 1 minute lang naman na magbuboot siya. So, ayan. Umiikot na. Okay, yan. Tapos guys, ito. Pag mag-install na tayo, yung language niya, so, English naman. So, yan. Guys, naka-setup na talaga yan. Huwag na lang kayong gagalaw dyan. Baga, palaging na yan. Palaging iyan na yung nakasetup talaga. So, next na lang kayo. Ayan, next. Tapos, Windows, install now. So, pipindutin nyo yan. Ayan. So, guys, pasensya na kayo dito. Medyo messy yung sa ilalim natin. Hindi ko pa siya naligpit. Kaya medyo So, ngayon, so, iangat ko na lang para hindi nakakaya yung dumi. Okay? Ayan. Ayan, guys. Tapos, punta na lang kayo dito, guys, sa, pwede kayo mamili ng Home, Windows Home, Windows Professional, saka Windows Enterprise. So, guys, ito, mas magandang gamitin nyo na yung, Professional. Ayan. So, next. So, yan, pagkatapos ng next, guys, ito na, yung I accept the license term. So, yan, check nyo lang yan. So, pero kung gusto nyo basahin to guys, okay lang. Pero ito, check nyo lang to para mas mapabilis na lang kayo. Tapos, ito guys, yung upgrade, yung sa itaas. Kung halimbawa, Windows 7 kayo, gusto nyo maging Windows 8, pwede nyo siyang i-update na ganito. Pero, dito guys, medyo mabagal yun. Dito na lang kayo sa custom. Mas mabilis siya. So, highlight nyo sa ilalim. Ayan. Tapos, lalabas yan. Tapos to guys, dahil medyo nasa sa inyo, kung meron kayong mga files dito, ayaw nyo siyang i-delete, pwede nyo i-proceed. Punta kayo sa next. Okay? Sa next, pwede kayo pumunta to sa next. Kung wala siyang hint na ganito guys, makikita nyo yung hint. Halimbawa, ito, dito. Ayun yung hint niya, itong kulay yellow na to. Ayan. Okay, hindi nyo siya mapuproceed guys, maski nung pindutin nyo sa next, ayaw niya.
So, ganun yung gagawin nyo dito kayo sa may, sa mataas na gig niya. Ayan, 447. So, ayan. Nawala yung, niya rito, yung hint niya rito, yung yellow. So, ngayon, kung may yellow pa rin to, guys, makikita nyo, maski in-highlight nyo to, may yellow pa rin. Gawin nyo, i-delete nyo. So, i-delete nyo siya. Ayan, di-delete nyo siya. Para isa na lang sila. Isang folder na lang sila, guys. Ayun. Tapos, di-delete nyo rin to. So, pareha sila. Ayan. So, isa na lang, di ba, guys? Isa na lang yung drive natin. So, pagkatapos nun, next nyo lang. Ayan. So, ayan, guys. Mag-ano na siya. Ongoing na yung re-reformat niya. So, gagawin ko na lang, guys. I-forward na natin to. Wait na lang kayo hanggang matapos to. Tapos, doon tayo magpo-proceed. Okay, guys? Eto, guys, yan. Nagbibilang na siya. So, 9%. Then, ito actually, alam ko, mabilis naman to kasi naka-SSD to eh. Naka-SSD yung CPU natin. So, ito yung CPU niya, guys. Ayan, yung pang gaming, may cooling fan siya. Ito, cooling. Tapos, ito yung SSD niya, guys. Ito. So, diba dati hard drive yung gamit natin. So, medyo mabagal dyan. Itong SSD kasi, guys, mga 12 to 15 seconds lang. Bukas na yung CPU natin pag in-on natin siya, yung Windows natin, sandali, naka-open na. So, kung makikita nyo, guys, yan, 34% na siya. Okay. So, forward ko na siya, guys, para at least hindi na tayo maghintay ng matagal. Makita nyo na yung result. Guys, kung ano kayo, paki-subscribe naman yung munting channel natin. Sana magustuhan nyo yung video natin na to. Okay, guys, God bless sa inyo. So, wait na lang tayo. Po-proceed ko siya mamaya. Ipa-forward ko pag natapos na to. Okay, hanggang matapos to, guys. Ito, yung green na to, makikita nyo yung green na yan. Hanggang aabot siya doon. So, ibig sabihin, malapit na siyang matapos. Okay, guys. Salamat. Ayan, guys, malapit na siyang matapos. Ayan, wait nyo lang siya. So, magre-restart siya. Tapos, magpo-proceed na siya. Ito, guys, kung hindi kayo marunong gumawa ng bootable USB, gumagawa ko dito sa shop, guys. Meron lang tayong minimal charge para sa paggawa nun. Lalo na kung malalayo kayo, hindi kayo nakakapunta sa mga repair shop. So, pwede ko kayong gawa nun, tapos sundan nyo na lang kung paano natin nire-reformat yung isang CPU. So, ito, guys, sa mga nag-aaral din na gustong maging IT. So, ito, magandang basic na knowledge to para sa kanila. At magiging pwedeng hanap buhay nila someday. Okay, ayan na. Guys, nagpo-proceed na siya. Guys, paki-subscribe niyo yung munting channel natin, ha. Maraming salamat. So, ayan. So, getting ready na siya, guys. Siguro mga ano lang to. Madali lang naman yan. Ayan. So, nagre-restart siya. Tapos, magsisindi ulit siya. Ayan. Huwag kayo matakot, guys, kung patay-sindi siya. So, ibig sabihin, nagpo-proceed lang siya nun. Ayan. Ayan. So, lilitaw yung mga ganyan. Huwag kayo rin matakot kahit ano yan. So, natural lang yan. Okay. So, ayan. Okay, siguro mga ano na lang yan. Mga 1 minute lang. Tapos na yan. So, tapos proceed siya. Guys, kung ano pala, meron din kayong mga sirang CPU, laptop, desktop,
Meron akong mga tutorial kung gusto nyo panoorin dito sa channel natin. Meron akong mga tutorial doon na mga basic lang para at least kung nahihirapan kayong magdala ng mga unit nyo, so pwede nyo siyang i-check. Lalo na kung meron naman kayong pangkalag na maski isang screw lang. Ayun, magandang tools na yon guys. Ayan, so lumitaw na yan. So itong get going pass, so gagawin nyo guys, maski hindi nyo nabasahin yan, basta ito lang, express settings. Use express settings guys. Okay. Ayan. So pagka-proceed ng ganun guys, ito, pwede na kayong create an account for this PC. So pwede na kayong mag-create ng account nyo guys. Ito, meron siyang who is going to use this PC, sabi niya. So sino daw yung gagamit nito? So nasa sa inyo kung anong gusto nyong gawin pangalan. Tapos meron din dito sa ilalim niya yung password niya. Ito, tapos re-enter password. Tapos ito, meron siyang password hint. Halimbawa, nakakalimutan nyo kung ano yon. So, magbibigay kayo ng idea sa sarili nyo na, halimbawa, birthday. So, yung palang password mo, birthday siya. So, ito yung i-ano mo sa password mo. So, sa case natin na to guys, hindi tayo maglalagay ng password. Yung ano lang, tatype na lang natin yung Windows 10. Ayan, Windows 10. Tapos, proceed na tayo. So, next. Okay. Tapos, ito din. Guys, kung gusto nyong, yung gamitin yung Cortana, o not now, sabi niya. Use Cortana or not now. So, not now tayo. Ayan. So, guys, minsan, binibigay ko na yung knowledge ko. Someday, tumanda rin ako. Sayang naman kung maski pa paano pwede ko mapanood yung sarili ko sa YouTube, diba guys? Tulungan nyo lang ako guys sa channel natin na to. So dagdag kaalaman din sa inyo. So someday hindi man kayo makaalam nito, so pwede nyo papanood sa mga anak nyo o sa mga kapatid na gusto mag-aral ng mga ganitong pagre-repair ng mga CPU, laptop, desktop, printer. Eto, ngayon guys, proceed na tayo. So ayan. So siguro yan guys, mga ano lang to, mga 1 minute ulit. Tapos mag-ano na siya, magpo-proceed na siya. So guys, minsan, wait lang kayo, meron talagang mga CPU na mabagal, lalo na kung hindi naman SSD yung gamit nyo. So wait lang kayo. Ito SSD kasi kaya medyo mabilis siya. Ayan guys. Tapos na. Okay guys. Ayan, may OS na siya. Ito Windows 10 na to guys. Kung makikita natin dito sa ano niya. Ayan, punta kayo dito sa ilalim. Tapos punta kayo dito sa this PC, sabi niya. Ayan, sa this PC, ito lumitaw na yung niya, yung pinaka hard drive niya. Ito naman yung USB natin, yung pinambot natin kanina. So ngayon guys, dito automatic na ito na yung magiging priority boot niya. Ito na yung palaging mauuna sa kanya kasi na-reformat na natin siya, okay? So ngayon, makikita nyo yung pinaka nito na Windows 10 dito. Pupunta kayo dito sa this PC, tapos ito yung niya sa computer sa taas. Ito yung may arrow, yung ayun. Tapos sa computer na yun guys, kung gusto nyo makita yung system property niya, pupunta kayo rito. Ito, yan. Ito ayun. So yan, ito yung pinaka-specs nung nyo, computer nyo guys. Ito yung computer niya, i7, i7. Itong 4, ito yung generation niya guys. i7 4th generation. Okay? Tapos makikita din natin dito yung RAM niya. Ito, 16 GB RAM. Diba? So mataas yung specs nito guys. i7 siya. Tapos 4th generation. Tapos guys to, Windows 10 na siya. Na-reformat natin siyang Windows 10. Okay. So X natin siya. So yun guys, tingnan natin kung pag in-on natin siya. Off muna natin ito. Yan, off ko siya. Tapos tingnan natin kung magtutuloy-tuloy na siya. Hindi na siya kanina yung diagnose o repair.
Okay? So, yan, naka-off na. So, i-on ko na siya. Ayan. So, pagka-on natin, tingnan natin kung gaano kabilis yung SSD, ha. Bibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan guys, di ba? Mabilis lang. 12 to 15 seconds guys, open na yung Windows natin. Okay. So ayan guys, malinis siya. So gagawin ko na lang yan. Lalagyan ko na lang siya ng mga Microsoft Office o application. Okay guys, ganun lang kadali guys kung magre-reformat kayo ng mga CPU. So madali lang to. Diba? Basta't tutukan nyo lang o keep watching lang ng mga tutorial natin para hindi kayo malito. Tapos guys, kung may comment o question kayo, pwedeng paki-comment nyo ako doon sa comment section, okay? Guys, salamat. Subscribe. Thank you so much. God bless.